Ayun na, good morning guys. Ngayong araw, samahan nyo ako. Dito muna ulit tayo sa Nagcarlan. Hindi mo tayo lalayo ng site or yung project natin dito sa Nagcarlan muna yung gagawin natin kasi ilan din naman yung project natin. Ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano mag-terminate ng MCB circuit breaker kasama na yung SPD. Yan, terminate natin kasi nabatakan ko na siya ng wire kung paano siya terminate papunta sa from line side, papunta sa mga load side or sa mga outlet, sa switch, tsaka sa ilaw guys. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano i-terminate yung MCB circuit breaker. Ayan. Samahan niyo ako ngayong araw guys. Ayan, ito tayo sa loob ng site guys. Ayan. Mapapansin niyo meron ng mga wire. Tapos meron na rin silang ceiling dito. Pero nakapag-wiring na ako dito guys. Dito sa taas. Tsaka ako na lang ibabagsa kasi sa ceiling. Hindi ko pa alam yung magiging division. Ang division nito is drywall. Yun. Tsaka metal stud. Ayan. Sa taas. Ayan. Sa second floor. Ngayon, focus muna tayo dito sa baba. Tsaka magkakabit tayo ng mga switch. Yan, outlet. Para ma-energize na natin to. Yun. Pwede natin energize itong baba kasi may wiring na. Ito wala naman ceiling. Lalagyan na rin natin yung receptacle. May mga part na may receptacle na yun eh. Ito, ganyan, may receptacle na. Then, focus tayo muna dito. Unahin mo natin itong ano. Bigyan ko lang takip pero yan, determinate natin itong panel board. Ayan. I-ayos natin yung wire natin. Yan, kabit natin yung bus bar, bonding screw, tsaka yung mga wire niya dito sa ating ano, MCB. Yung bago ko i-terminate siya or splice, pakita ko muna sa inyo yung main natin. Yan, 32 amps. Tapos, meron tayong SPD for ano, surge protection natin sa mga kidlat, tsaka sa ano, sa power surge na galing kay service provider. Tapos, ito outlet, ito is abang to kay water pump. Ayan, dito na rin nakalagay siya. Tapos ito, outlet dito sa ground floor, 20 amps. Outlet sa second floor, 20 amps. Ilaw sa ground floor, 16 amps. Ilaw sa second floor, 16 amps again. Actually, kaya 20 amps lang naman yung ating outlet. Kukunti to, maliit lang naman itong natin. Although, dalawang ano siya, tigisan naman na panel. Dalawang unit yung ating project. Tigisan panel, isang unit, tsaka sa kabilang unit. Yung isang outlet, maximum natin is sa 20 amps, maximum natin is 15 pieces na outlet na tugang. Tapos yung ilaw natin, ayan. Ito, sa ground floor, ilan lang naman to. Yung ating ilaw. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 7. Yun, pawalo yun sa labas. Yun lang. Kaya 16 amps lang yung ilaw natin. Tapos yung mga wire natin, papunta sa outlet, yun, 3.5. Yung main natin, 8.0. Itong main na to from service entrance papunta na dito sa panel board natin. Yan, tapos naka-ground sila lahat. Ayan, yung green natin. Pakita ko sa yung connection nila lahat. Yan, alasin ko na muna to guys. Yan, tanggalin ko lang yung screw ito. Kasi ang unahin ko muna ng splice is yung mga ground natin. Ayan, tapos yung wire, i-ayos ko dito muna sa likod para hindi tayo mahirapan. Ayan, angat ko lang to. Yan guys, kung mapapansin nyo, inuna ko muna pagsama-samahin lahat ng ground dito sa ating ano, bonding screw. Ayan, yung ground from main, ground galing sa outlet, sa ilaw, tsaka doon sa abang natin sa water pump. Ayan.
Ayan, ito, ilagay ko na yung mga wire natin. Di ko pa lang nailalagay itong sa water pump. Wala pa pala akong batak ng wire dyan. Kasi, pero may spare na tayo ng PVC. Ayan. Ito na muna sa outlet, tapos yung sa mga ilaw. Tapos, kung mapapansin nyo, nagdagdag ako ng ground kanina para dito kay SPD. Yan, kailangan naka-ground si SPD kasi once na na-detect ni SPD yung ating power surge, doon niya itatapon yung sobrang kuryente or yung power surge doon sa ground. Ayan, guys, kailangan naka-ground nyo kasi kung halimbawa nakakabit yung SPD natin then walang ground, useless din, guys. Tapos binarigtad ko yung pwesto nila kasi para mas magandang tignan. Pero yung connection naman niya, ganun pa rin. Nasa line side pa rin dapat nakakonect yung ating source ng kuryente kay SPD. Ngayon naman, lalagay natin itong bus bar. Ayan. Dito lang sa ibabaw, yung bus bar natin. Yan yung magiging pinaka-line side ng ating mga MCB or mga breaker natin. Yan, nakakonect lang yan na ganyan, guys. Yan, yung SPD lagi sa line side natin i-connect yan. Pag sinabi line side, yan yung supply ng kuryente sa ibabaw ng breaker. Ang load side kasi yung sa baba or ilalim ng breaker papunta na ng ating mga outlet, ilaw, ayan. Yan, guys, yung ating maging connection ng ating linya. Mapansin nyo, wala akong kinabit dito sa bonding screw na to kasi hindi na ako nagpadaan niya kasi ang linya dito sa amin sa Nagcarlan is line to line, kumbaga parehas 110 volts. Kalimitan ginagamit ko lang yun kapag yung breaker natin is single pole lang, lalo na sa mga lang yan, sa line to neutral. Yung neutral lang yung kinakabit natin doon. Yung kasi pag line to neutral, pwedeng single pole lang. Kung mapapansin nyo, double pole yung ating breaker dito, guys. Ayan. Kaya parehas yung linya natin, yung line 1 tsaka line 2 dumaan sa breaker natin. Ayan. Kasi hindi siya safe kung idadaan pa natin yung isang linya do sa bus bar sa bonding screw kasi parehas nga may 110 volts siya, guys. Kaya mas maganda idaan natin sa MCB kapag line to line yung ating connection kasi para safe siya, guys, kasi parehas may current yan compare sa line to neutral na 220 volts yung kabilang line tapos yung neutral is 0 volts. Ayun, guys, ganun lang kabilis mag-terminate ng MCB or ng panel board natin. Sana po is may natutunan kayo sa ating video. At muli nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta nyo sa mga video natin. Pasupport na rin po yung FB page natin na House Doctor Tutorial, guys. Ayan, palike na rin po. At saka isang channel natin na Uno Kenshin TV. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe, guys, and God bless po.